we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Mananagat sa Cagayan de Oro City ang patay human nga giingong naigo sa kilat samtang naglimas sa iyang bangka sa kadagatan. Banay sa biktima, di pa makadawat sa kalit nga pagkamatay sa biktima. Ani ang report. Patay ang 55 anyos nga mananagat nga si Ariel Antigua nga residente sa Lower Zone 3 Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Human nga giingong naigo og kilat pasado alas 6 sa gabi adlong Domingo. Gisuwayan pa siya og dala ngadto sa ospital apan nakabsa na kini sa iyang kinabuhi. Sigon sa banay sa biktima, nga igo lamang unta maglima sa bangka ang biktima diri sa may kadagatan. Apan human ang sagunson nga pagkilat dining sa lugar, nakurat na lamang sila sanglit nakita nila ang bangka nga wala nay tao. Taod-taod, nakaplagan na nila ang biktima nga wala nay kinabuhi ditong dapita. Ang nahibiling banay sa biktima, nagbangutan pa tungod sa kalit nga pagkamatay sa biktima. Wala sila nagdahom nga mahitabo kini sa biktima. Sanglit na adad na sila nga hanas na kini sa iyang trabaho isip mananagat. Taod-taod ato magla. Nabalaka ko ba na buhay na kauli ng limas. Taod-taod na po na balik yung manghod. Ningnan na sa Ariel, wala pa. Una. Kasi bakong naigo to skilat kaya ganun na makauli. Ganun to, gipangitaan na, ipaytaay. Ang insidente nakaabot na sab sa Barangay Council sa Agusan o gilihok na sab nila ang mga posibleng tabang nga mahatag sa pamilya. Matabangan na yun nga maplastar po din taon ang katong nitaliwan po nga si Ariel Antigua sa natabangan na nato to siya nga maplastar po sa makuha na sa punerarya. Wala sab nakitang foul play ang kapulisan ngadto sa insidente atol sa ilang pag-imbestiga. Amo nga pahimangno sa itong mga kaigsuunan, labi na diya nagpuyo sa daplin sa baybayon, nga mag-amping kita, labi na panahon nga kusog ang ulan, na ay mga kilat, so dili kita magkumpiyansa. So magpalayo kita, o ngita tag area nga safety ta nga dita maigo sa kilat. Sa karon, buot manawagan og dugang tabang ang nahibiling banay sa biktima. Mamahimo nga makapadala og tabang pinaagi sa numero nga makita sa inyong TV screen. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kapinduha ka bulan una ang Pasko, kamatikda na ang pagsaka sa presyo sa ubang Noche Buena products sa Davao City. Ani ang report? 5,000 pesos ang budget ni Lovely para sa iyang handa sa Noche Buena. Karon pa lang, namalit na siya og ingredients. Mag-advance jud og palit kay para maka-save ka. Syempre para iwas pud ka sa mga like kanang daghang mga customer. Apan bisan pipila ka bulan pa una ang Pasko, kamatikda na ang pagsaka sa presyo sa ubang Noche Buena products. Ang 165 grams nga cheese, mapalit na sa 90 pesos nga to 93 pesos. Ang 3.5 liters nga mayonnaise, mapalit na sa 744 pesos nga to 1,171 pesos. Ang nata de coco nga 240 grams, mapalit na sa 51 pesos nga to 65 pesos. Anausab sa 88 pesos nga to 90 pesos ang presyo sa 500 grams nga pasta. 88 pesos nga to 90 pesos sab ang presyo sa macaroni. Ang 2.5 kilograms nga fruit cocktail, mapalit na sa 87 pesos nga to 91 pesos. Anausab sa 44 pesos nga to 53 pesos ang presyo sa condensed milk. Ang all-purpose cream, mapalit na sa 66 pesos nga to 76 pesos. Samtang ang 3.9 liters nga ketchup, anaa sa 98 pesos nga to 115 pesos.
Sumala sa tagdumala sa grocery nga naa sa 10 pesos nga to 20 pesos ang gisaka sa presyo sa ubang Noche Buena product. Kasagaran mga nasa 5 to 7% lang ang ilang increase. Sa 10 pesos to 20 pesos. Advisable jud mag-advance sila og pamalit kay at least kumpleto pa pod ang mga stocks. At least pod ug mag-increase naka-stock na sila daan sa ilahang pang Noche Buena nila o Media Noche. Sumala sa DTI, posible ang pagsaka sa presyo sa ubang Noche Buena products. Ilabi pa nga sa November pa sila nakatakda nga mupagawas og SRP. Busa ang mamalitay nga si Norma. Ginagmay ra daw ang ihanda karong Noche Buena. Mahal kay mga palaliton ron. Ang income na to, gamay ra kayo. Hinagmay lang, kung naalay gamay, kung naalay kutob lang sa maabot na to. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV. Giplastar na sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office ang mga polisiya alang sa nagsingabot nga kalag-kalag. Gipagula na sab ang visiting hours sa mga sementeryo sa syudad. Ani ang report. Giplastar karon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro ang mga polisiya nga ipatuman karong nagsingabot nga kalag-kalag sumala sa ahensya nga dili susama sa mga milabay nga katuigan epekto sa pandemya. Optional na lang karon ang pagsuot og face mask o gitugutan na ang tanan age group nga makasulod sa minteryo. Ablihan sab ang minteryo gikan alas 6 sa buntag hantod alas 9 sa gabi. Pagka alas 10 gabi wala na dayon yung tao, no, wala overnight. Considering underdevelopment siya, redevelopment, so na mga trabaho, na mga ekipo, so munang atog yung i-limit lamang ang pagpasulod. Apan gibawal gyapon ang pagdala og mga ilimnon, hait nga butang o hinagiban, ingon man ang pagpiknik. Nakigkoordinar na kuno sila sa Kokpo para sa paghatag og seguridad sa mga sementeryo sa syudad. Bawal sab ang mga speaker, ingon man ang paglingaw-lingaw nga makahatod og kusog nga mga tingog nga posibleng makadisturbo sa uban. Gibawal sab sa ahensya ang lubong sa Nobyembre 1 ug 2 aron dili mababagad ang mga tawo nga moduaw sa ilang mga minatay. Gibawal sab ang pagpasulod sa mga sakyanan, labi na sa City Memorial Park o Bulunsuri sa Barangay Kamaman-an. Katong dili makalakaw, dili puros, bata, mga tingulang, nagya po i-provide ni Mayor Clarice nga sakyanan na libre mosakay paingon dito. Pahimangno sa Clenro ngadto sa katawhan nga musubay lang sa pulisiya nga ginapatuman aron mahimong hapsay ang pagduaw sa atong mga minahal nga mipanaw na. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO Cagayan de Oro Branch gianunsyo nga aduna nay bagong operator ang Small Town Lottery kon STL ang Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gibutyag ni Philippine Charity Sweepstakes Office Cagayan de Oro OIC Branch Manager Divina Salvacion nga aduna nay bag-ong operator ang STL kon Small Town Lottery sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Kinihuman nga gi-terminate sa ilang buhatan ang kontrata sa kanhi operator niini niadtong July 12, 2023 tungod sa isyu sa legalidad. Pipila sab kuno ka bulan nga naundang ang operasyon sa STL sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Dito punta ni sila sa November 1 and yet they want to help na PCSO kay for 3 months wa nag-income ang PCSO. Gipahibalo sab sa PCSO nga adunay managlahi nga draw results alang sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Mamahimo sab kuno nga makaklaim sa ilang premyo sa mga STL outlets kung 10,000 pesos paubos. Samtang sa mga payout centers na kung 10,000 pesos pataas. Improve sa Hexaprime ang ilang kanang information drive as to nga mahibalo ang taga Miss Or nga kung sa Miss Or sila mutaya ang ilang tan-aw nga numero nga where makadaog sila ilang basihan is ang result ng gidraw for Miss Or. So anyway naman po sila yung Facebook nga page. So the same gyapon sa Cagayan de Oro. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka 48 anyos nga lalaking mitabok sa kalsada sa Davao City ang patay. Human nabanggaan og ambulansya. Patay si Renante Cejas, 48 anyos, human nabanggaan og ambulansya sa MacArthur Highway, Davao City, Domingo sa gabi. Sa investigasyon sa Talomo Police Station,
Gilatas sa ambulansya sa Magsaysay LGU sa Davao del Sur nga gimaneho ni Agapito Nilias Jr. ang dalan padulong sa Matina area. Nagtindog na matud pa sa tunga sa highway ang biktimang pedestrian nga motiwas na unta og tabok. Dihang nabanggaan patay sa ambulansya. Saysay sa driver, nagduha-duha matud pa sa pagtabok ang biktima hinungdan nga naligsan kini. Gimisighan sab sa Davao City Police nganong paspas ang pagpadagan sa ambulansya nga wala man unta kini pasyente. Gipainumduman sa kapulisan sa mga driver og ambulansya nga siguraduhon ang kaluwasan sa mga pasyente, laki pedestrian og motorista diha sa kadalanan. Subay na sab kini sa mando ni Mayor Sebastian Duterte. Hatagan og higayon ang mga pedestrian nga makatabok sa dalan. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayo ang dagan sa panahon karong adlaw sa halos tibuok Mindanao. Kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Unyang hapon o gabi anagyapon ang panagsang pag-ulan nga epekto sa localized thunderstorm sumala sa pag-asa. Sa karon apektado gyapon sa amihan ang Northern Luzon, samtang shearline sab ang nakaapekto sa eastern section sa Central ug Southern Luzon. Garbo karon sa nasod ang naglangkob sa De La Salle University Coral kinsa nahimong champion sa 2023 Busan Coral Festival and Competition nga gipaygayon sa Busan, South Korea. Ani ang report ni Sara Hiloben Velasco. Top prize for ethnic category. Top prize sub for classical mix category. Ug giila nga Grand Prix winner. Kana ang mga nadaugan sa De La Salle University Coral sa 2023 Busan Coral Festival and Competition nga gipahigayon sa Busan, South Korea niadtong October 16 hangtod October 21. Kapin 30 ka mga grupo ang ilang gipildi. Lunes sa kadlawon, miabot sa Pilipinas ang DLSU Coral ug gisugat sila sa ilang kabanay nga proud gayud sa ila. Og syempre aron ma-feel sa ilang supporters sa ilang kadaugan, nagsample sa bang grupo sa ilang winning piece. Sama-sama nating abutin, pinakamatayong nawitwin. Sumala sa conductor sa grupo nga si Joel Aquino nga bidaog sab isip best conductor nga dili sayon ang kompetisyon tungod kay maayo sab ang ilang mga kalaban. Hindi lang naman sila basta regular groups na nag-apply pero they were screened internationally from different countries. So the fact na nire-represent namin ang country is a big thing, and to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Gani hangtod karon, wala pa sab sila katuo nga sila ang giila isip Grand Prix winner. It was kind of surreal actually kasi the announcement came right after we performed. It was really thrilling considering na our competitor sa Grand Prix was also from the Philippines. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. Pinakadakong public cemetery sa Jensan nangandam na sa kalagkalag. Lokal nga kagamhanan sa Jensan nagpagula na og sumbanan sa mga gibawal nga buhaton sulod sa mga sementeryo sa Dakbayan. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero live. Abby. Yes, Kent, nangandam na ang public ug private cemeteries dinhi sa General Santos City alang sa pagdagsa sa mga mobisita sa ilang minatay karong October 31 hangtod November 2. Samtang mipagawas na sab og guidelines ang Jensan LGU alang sa malinawng pag-obserba sa kalagkalag.
Kapin 30,000 ang minatay nga anaa dinhi sa Antonio at Sharon Memorial Park kun akang nga mao ang pinakadakong public cemetery dinhi sa General Santos City. Busa gilauman sa management sa AKAMP nga libuan ang mudagsa aron mobisita sa ilang minatay karong nagsingabot nga kalag-kalag. Gani ilan ang ginalimpyuhan ang palibot sa sementeryo. 24 oras nga abli sa mga mobisita ang AKAMP sugod October 31 hangtod November 2. Sa mga magkaproblema sa paglocate sa lubnganan sa ilang minatay, dunay satellite office sulod sa AKAMP nga pwede pangayuan og assistance. Samtang gimanduan sa Jensen LGU ang 7 ka public cemetery ug 5 ka private cemetery sa syudad nga hugot nga ipatuman ang Executive Order No. 78. Ilawom sa maong EO, ginadili sa sulod sa sementeryo ang tanang klase sa sakyanan, gawas na lang sa designated parking areas. Bawal ang pagdala og pusil, kutsilyo ug uban pang hinagiban. Bawal sab ang pagdala og backpack, flammable materials ug ang pagsugal sulod sa sementeryo. Ang intention ani is of course just to minimize ini pagsulod na tog sementeryo na may mga siga na. So we don't need to bring flammable materials, specifically mga lighters, deck cards o bingo cards, baraha. So bawal magsugal-sugal dito to maintain the peace and order. Samtang andam na sabmatod pa ang traffic management plan sa mga sementeryo sa syudad, matag sementeryo dunay i-deploy nga kapulisan, kasundaluhan ug medical team. All the public and private cemeteries are required to put signboards para ma-guide ang mga tao sa mga entry points na atay mga PNP personnel and other agencies nga naa dito to check these prohibitions. Kent na nawagan sab ang management sa Antonio at Sharon Memorial Park ngadto sa mga banay nga dunay minatay nga gilubong dinhi og 5 ka tuig ug kapin na nga makigkoordinar sa ilang buhatan aron mabalhin na ang ilang minatay sa bone chamber. Kini polisiya sa AKAMP aron dili dayon mapuno ang maong public cemetery. Kent. Daghang salamat, Abby Caballero. Mukabot sa 19 million pesos ang danyo sa sunog sa usa ka poultry farm sa Tampakan South, Cotabato. Dugang detalye sa report ni Tony Humamil. Palisuray ang gihimong pagpakgang sa makabumberuhan sa kalayo nga may ulbo sa ka poultry farm sa Barangay Maltana, Tampakan South, Cotabato, pasado alas 11 sa udto adlong Huwebes. Sumala sa BFP Tampakan, nagsugod ang kalayo partikular sa bodega sa mong poultry farm. Kapin oras sab nakigkumbati ang kabumberuhan sa pagpakgang sa kalayo, una gideklarang fire out. Medyo nalisdan ni sir, so si Marshal na kuan og second alarm moto nga naang taga Coronadal City Fire Station para mag-assist po magtabang sa mga pag-apula sa sunog sir. Matud pa gibara-bara ang kapin 19 million pesos ang danyo sa maong sunog. Sa karon padayon pang investigasyon sa kabumberuhan sa hinungdan sa sunog. Kuan man siya nga bodega sir, panel vent type poultry sir. Ang manag-operate pa lang niyang nga building motong na itapok. Ako si Jess, Tony Humamil, para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Pope Francis giampo ang kalinaw sa Israel ug Gaza. Giyera usa ka kapildihan alang sa Santo Papa. Gipangayo karon ni Pope Francis nga maundang nasa hingpit ang giyera tali Israel ug Hamas. Giampo sab sa Santo Papa ang mabuhian na sab ang mga hostages ug gawas nun nga makasulod sa Gaza ang humanitarian aid alang sa mga residenteng naipit sa giyera sa Gaza. Sumala sa homily ni Pope Francis nga ang giyera ang usa sa kapildihan sa tanan. Maguba dili lang ang kabtangan nga gipundar apan hasta na ang panag-inig suunay. Gilakbitan sab ni Pope Francis ang kagubot sa Ukraine. Gisulong sa Israel ang Gaza human gipamatay sa Hamas militants ang kapin 1,400 ka Israeli niadtong Oktubre 7. Sa karon ana sa kapin 4,600 ka Palestinians ang namatay sa nagpadayong airstrike sa Israel. Panon sa mga karnero, gilukop ang nagunang kadalanan sa Madrid, Spain, alang sa ilang tinuig nga kapistahan. Ang naandang kasaba sa mga sakyanan, napulihan sa mga bagang panon sa mga karnero, ang nagunang kalsada sa Madrid, Spain. Kini alang sa ilang ritual sa ilang katigulangan nga herding routes. Ang maong tinuig nga aktibidad ang giila sa Spanish Parliament sukad 1994 ug kabahin na sa Fiesta de la Trashumancia. Kung asa gitugutan ang magbalantay sa panon sa mga karnero nga muagi sa dakbayan, padulong sa ilang pastolan sa mga karnero.
Ang mga tao na nahinganha sa maong aktibidad hasta na sa mga shepherds nga nakasuot pa sa ilang traditional clothes ug wooden clogs, samtang gigiyahan ang mga karnero taliwala sa daghang tao ug nag-unang landmark sa Spain. Gipaagi sa Department of Trade and Industry Zamboanga City sa poster making contest sa mga estudyante sa syudad ang kampanya mahitungod sa consumer welfare. Ano ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagtigi ang mga senior high school student gikan sa 7 ka mga tulungaan sa Zamboanga City sa poster making contest nga inisyatibo sa Department of Trade and Industry Zamboanga City. Gibida sa mga estudyante ang ilang creativity sa paggama og poster subay sa tema nga Consumer Welfare Month Gen S, Generation Sustainable. Matod sa DTI, paagi kini aron makakat-on ang mga kabatan-unan kalabot sa giingong sustainable practices isip mga konsumante. We want to instill to the young generation the different sustainable practices so that the coming or the future generations, tiyan sila kumida, tiyan sila place where they can be happy, they can live harmoniously, and we also want them to, express their creativity through poster making contest. Ang maong contest gipilian base sa criteria sa creativity, impact, emotional expression, concept clarity, execution ug overall impression. Ang top 3 makadawat og mga papremyo ug ang ila mismong output gamiton isip information campaign material. Matod sa DTI, karong Consumer Welfare Month angay mahibal-an sa katawan sa ilang mga katungod isip konsumante. Ang dapat ninyong alalahanin or dapat ninyong isa-puso, meron tayong lahat na 8 consumer rights na dapat nating malaman kasi yung iba parang, may right pala kami to information, so hindi nila alam. And then meron din tayong 5 consumer responsibilities. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka serpent eagle ang narescue sa otoridad human napalgan sa usa ka residente sa Mungkayo, Davao de Oro. Ani ang report? Na-rescue sa mga otoridad ang usa ka serpent eagle human kini napalgan sa usa ka residente sa Sitio Liwanag, Banlag, Mungkayo, Davao de Oro, alas 10 sa Domingo sa buntag. Matod pa, nagluyan na kini og dili makalupad. Busa dayon kini nga gi-turn over ngadto sa Department of Natural Resources Mungkayo aron mapakaon og matambalan. Pando nila niyo sa may dapil na po sa kalsada dito sa baryo na sa Mungkayo. Tapos ang naka-post nila, nakabutan na post is serpent eagle yun. Tapos sila ma-rescue kay tanaw nila luya daw. Gani una pa kini gi-turn over. Aduna matud pa individual nga nagpailang tag-iya sa moong langgam. Naman ko nag-message nga laing tao nga nag-claim nga ilaha daw. Pinuhi daw nila pero ginakulong. Siya po mismo ni Ingon nga kaya daw dili makalupad kaya ginakulong nila. Which is tama lang po nga na-rescue nato kay Luoy Mampod. Ilawom sa Republic Act 9148 kunang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ginabawal nga himuong household pet ang mga serpent eagle. Bisan pog dili lakip sa endangered species ang mga serpent eagle. Ginadili ang pagpanakop ni ini. Pahimangno sa otoridad nga kung doon na may makita ang wildlife, mamahimong i-report kini sa otoridad aron ma-rescue. Ako si Kent Amprigana para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpaygayon ang mga personahe sa Coast Guard District, Southwestern Mindanao og mangrove planting og coastal cleanup drive sa managlahing lugar sa Zamboanga City nga buot ipaambit ang kamahinungdanon sa pagprotekta sa kinaiyahan. Ana sa 600 ka mga similya sa bakawan ang gipangtanom sa mga personahe sa Coast Guard District, Southwestern Mindanao sa gibana-banaang 500 square meters nga coastal area sa Barangay Victoria, Zamboanga City. Matod sa moong buwatan, ang mangrove planting activity dili lang alang sa pag-promote sa marine environmental protection. Makatabang sab ang mga punuan sa bakawan aron batukan ang impact sa erosion ug storm surges. Samtang, nagpaygayon sab ang maong ahensya og coastal cleanup activity sa Barangay Ayala, Zamboanga City. Miabot sa 15 kasako sa mga basura ang ilang nakolekta. Tumong sa maong distrito nga magpadayon ang maong aktibidad aron ipahinumdum sa publiko ang kamahinungdanon sa pagpanglimpyo sa palibot ilabi na sa mga baybayon.
Mga kapuso, atangi ang laing hugna sa kulbahin ng mga dula sa nagpadayong NCAA Season 99 Basketball Tournament nga atong masaksihan live sa GTV unyang hapon. Masaksihan sa unang hugna sa dula ang panagsangka sa LPU Pirates kontra JRU Heavy Bombers unyang 2 p.m. Samtang magtigi-sab sa kadaugan ang San Sebastian Golden Stags kontra EAC Generals alas 4 sa hapon live sa GTV. Kinsa kaha ang new hero sa maong mga dula at tangi ang mas nagkainit pa nga dula sa mga teams matag Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo live sa GTV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Michael Jordan, o a former American basketball player. Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships. Mga kapuso, 62 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.